sing a song. A pure heart, that's what I long for. A heart that follows hard after thee. Follows hard after thee. A heart that hides your word, so that sin may not come in. A heart that's undivided, the one you rule and reign. A heart that beats you, my Lord, a sweet aroma of worship that rises to your throne. A pure heart, that's what I long for. A heart that follows hard after thee. A pure heart, that's what I long for. A heart that follows hard after thee. A heart that hides your word, so that sin may not come. A heart, glory, hallelujah, at divided. Isang puso lamang, hindi dalawang puso, isang puso, nagsisidlan ng kanyang salita sa gabi ito. Hallelujah. You, my Lord, a sweet aroma of worship that rises to your throne. A heart that's undivided, a heart that hides you, but your love and bless, sin may not come in. A heart that's undivided, the one you rule and reign. A heart that needs compassion, that pleases you, my Lord, a sweet aroma of worship that rises to your throne. Pure heart, hallelujah. A pure heart, that's what I long for. A heart that follows hard after thee. A pure heart, that's what I long for. A heart that follows hard after thee. A heart that hides your word, so that sin may not come in. A heart that's undivided, the one you rule and reign. A heart that needs compassion, that pleases you, my Lord, a sweet aroma of worship that rises to your throne. A sweet aroma of worship that rises to your throne. Amen, hallelujah. Yan ba ang desire ng ating mga puso, mga mahal kong kapatid?
ang likhaan tayo ng Diyos ng isang malinis na puso upang ang kanyang kalooban ay ating magawa na mayroong pag-ibig at hindi tayo na-influensyahan ng anumang mga bagay kundi buhat sa ating mga puso ay iniibig nating gawin ang kalooban ng ating Ama sa Langit. Kung paano sinabi ng ating Panginoong Hesus, lumampas nawa ang sarong ito, subalit wag mangyari ang aking kalooban kundi ang kalooban ng aking Ama. Hindi ba't napakaganda ng ganong relasyon natin sa Diyos, mga mahal kong kapatid? Maaring marami tayong mga bagay na iniisip nating maganda. We might be thinking these things are the best for me. Subalit meron palang higit na mabuting iniisip ang Diyos para sa bawat isa sa atin. Mga bagay na maaaring salungat sa kagustuhan natin, mga bagay na maaaring salungat sa mga bagay na iniisip nating maganda at mabuti para sa ating kapakanan. Subalit natututunan nating i-overcome ang mga damdamin na ito dahil ang biyaya ng Diyos ay ating naranasan sa ating mga buhay. Napagkilala natin, mga mahal kong kapatid, na wala tayong magagawa, ni walang bunga at walang saysay ang ating mga pagpapagal kung hindi ito kalooban ng ating Diyos na buhay. Kung kaya't sa gabing ito, sino ang nagagalak na may magandang plano ang Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin? Our Father knows best for us. And so we have received with joy and gladness everything that the Father, through Jesus Christ, has ordained before the world was formed to every one of us. Let us pray. Ama naming banal, minamahal ka ng aming mga kaluluwa sapagkat ikaw ang unang umibig po sa amin. Salamat sapagkat inibig mo kami, bagaman kami ay nabubuhay pa noon sa kasalanan. Binantayan mo na kami. Minasdan mo na ang aming mga lakad, ang aming paglitaw dito sa ibabaw ng lupa. Walang nalihim sa iyong harapan, Panginoon, tungkol sa aming mga unang gawa. Ang aming mga pagkukulang, ang aming mga karumihan, ang aming mga kasalanan, lahat ng ito'y hindi nakalampas sa iyong paningin. Without knowing, may malaking biyaya ka pala sa mga makasalanang kagaya namin. Without knowing na dumarating pala ang panahon, may paglilinis at pagpapabanal pala na gagawin sa mga marurumit makasalanang kagaya namin. Without knowing na mayroon palang kabanalan, katwiran na lilitaw, sisibol sa aming mga puso. What a grace of God na dumating. Hindi namin nahinuha, hindi namin naisip, na hindi sumagi sa aming mga puso na kami ay iyong mga anak o Diyos na nakatalaga sa makalangit ng mga karanasan at pagtatagumpay. Salamat, Lord, minahal mo kami kahit hindi kami kaibig-ibig. Salamat, pinahalagahan mo kami bagaman ang aming mga buhay ay kagaya ng singaw na sa sandaling panahon ay umiiral, sa sandaling panahon din ay naglalaho. Walang pag-asa, walang direksyon ng buhay, walang mga accomplishment na masasabing mananatili magpakailanman. Subalit sa lahat ng aming mga kahungkagan, with all our brokenness, O God, sa mga hindi namin kayang gawin, nariyan ka. Ikaw ang kakompletuhan ng mga bagay na kakulangan namin bilang mga marurupok na tao. Maraming salamat, O Diyos. Napakalaki ng iyong biyaya sa bawat isa sa amin. Ito ang dahilan kung bakit magpupuri kami sa iyo habang kami may lakas. Ito ang dahilan kung bakit aawitan ka namin kahit na may kalumbayan at kalungkutan. Ito ang dahilan kung bakit magpapatuloy kami bagaman maraming dahilan ng pagsuko at pagtalikod. Dahil una sa lahat, tiniis mo ang krus alang-alang sa amin at taglayin namin ang kaligtasan. Wala nang hihigit pa sa napakagandang plano mo sa buhay namin, Panginoon. Kung kaya't, Lord, sa oras na ito, ang tanging hiling namin ay kagaya ng aming inawit, likhaan mo kami ng malinis na puso. Ibig namin ma-exercise ang kapangyarihan ng iyong pananampalatayang sumibol sa aming mga kaluluwa. Ibig namin maranasan ang iyong kaluwalhatian sa dakong ito. At nalalaman namin kung ang aming mga puso ay mababakante sa lahat ng mga bagay na kabalisahan,
mga alalahanin sa buhay na ito, mga karumihan at mga kasalanan, ginagarantiyan ng aming mahal na Diyos ang iyong dakilang pagkilos at paggawa sa aming kalagitnaan. That may every prayers be heard and be accomplished with all power and might of our Lord Jesus. Kaya sa oras na ito, Panginoon, turuan mo kami na mauhaw at sundin ang iyong kalooban, Panginoon. Gawin ang mga bagay na kalugod-lugod lamang sa iyo. Help us, Lord, na tanggapin ang mga bagay na ikaw mismo nagpapahintulot sa aming mga buhay upang sanayin kami sa lahat ng mga bagay na mayroong pananampalatayang dapat na mamasdan at masaksihan ng aming Diyos na banal. For we know, O God, hindi kami kumikilos, hindi kami gumagawa sa ganang aming sarili lamang. May Diyos na nangunguna sa amin at ikaw yon, Panginoong Jesus. And so, Lord God, sa oras na ito, we commit our lives unto you while we offer you sacrifices, Lord, of thanksgiving, while we honor thy name, Lord God. Hayaan mo, Diyos, na maranasan namin ang pagpapalakas mo sa aming mga buhay sa pananampalataya. Naway katagpuin mo ang bawat mga pusong may expectation sa iyong paggawa, Panginoon, sa oras na ito. Ang mga agam-agam ay iyong alisin, nawa, Panginoon, habang ang iyong mga salita ay aming bubulay-bulayin. Dalangin ko po, O Diyos, kung may mga bagay pa na mga kalituhan, may mga katanungan kami sa aming mga puso, naway gamitin mo ang iyong mga salita upang kami, Panginoon, ay lubusang mabuksan sa realidad ng pagkilos at paggawa ng iyong Espiritu sa panahong aming kinabubuhayan. Let every verse, let every word that we will read tonight, Lord, become power to them who believe thy word, O God. Sinasamo ko po sa iyo, O Diyos, bigyan mo kami ng kasiglahan, ng lubos na kagalakan habang kami ay nagpe-fellowship sa ilalim ng banal na dugo ng Panginoong Hesukristo, na mayroong pagpapatawaran sa isa't isa, mayroong pagpapakumbabaan sa isa't isa, at mayroong dugo ni Kristo na nag-aalis ng lahat ng mga kasalanan, karumihan, at ng mga pagkukulang. Sinasamo ko po sa iyo, Diyos, iyong gabayan, pagpalain ng kalakasan, pagpalain ng banal na anointing ang iyong abang lingkod, sapagkat siya'y walang magagawa, kundi ang ipagkatiwala lamang sa iyo ang bawat mga salitang ipapangaral sa oras na ito. Panginoong Diyos, sawayin mo sa pangalan mo, O Diyos, ang lahat ng mga kagulumihanan, lahat ng mga kaguluhan na pilit ginagawa ng dyablo. That in the name of Jesus, everyone will receive deliverance and we will enjoy the liberty, being sons and daughters of God in this last generation. Maraming salamat sa oras na ito, Diyos. Pinupuri ka namin, niluluwalhati ka namin, at ngayon pa lang pinapasalamatan ka namin dahil ang iyong mga salita ay magbibigay ng kalakasan at kagalakan at kalayaan sa bawat isang may pangangailangan. Salamat, O Diyos, sa buong maghapong ito na hindi mo kami pinabayaan na magtaglay, Panginoong Diyos, o magkulang man lamang na anumang mga pangangailangan. Kaya't kalakip ng aming pagparito ay may pagpapasalamat kami, O Diyos, na meron kaming lakas, mahiningan ng buhay na may paglilingkod sa iyo. This we pray, Lord God, in the name of the Lord Jesus Christ, with thanksgiving in our hearts. Everyone says amen. Ating palakpakan ng ating Panginoon. Glory, hallelujah. Blessed be the name of Jesus. Glory, hallelujah. At inanyayahan ko muna ang bawat isa sa pag-upo. Nais ko muna maghandog ng awitin sa ating Panginoon. Hallelujah. Bago natin basahin ang mga salita ng ating Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah.
has been on Jesus' lane. Silent as he stood accused, beaten much and scorned, bowing to the Father's will, he took a crown of thorns. Oh, that rugged cross, my salvation, where your love poured out over me. Now my soul cries out, hallelujah, praise and hallelujah to thee. Hallelujah. Saints of heaven, God's own Son, to purchase and redeem, and reconcile the very ones who nailed him to the tree. Oh, that rugged cross, my salvation, where your love poured out over me. Now my soul cries out, hallelujah, praise and honor unto thee. Hallelujah. Now my debt is paid, it is paid in full by the precious blood that my Jesus spilled. Now the curse of sin has no hold on me, whom the Son sets free, oh, is free indeed. Now my debt is paid, it is paid in full by the precious blood that my Jesus spilled. Now the curse of sin has no hold on me, whom the Son sets free, oh, is free indeed. Oh, that hallelujah. Hallelujah. Oh, that rugged cross, my salvation, where your love poured out over me. Now my soul cries out, hallelujah, praise and honor unto thee. Hallelujah. Oh, glory to Jesus. Palakpakan natin ang ating Panginoon. We thank you, Jesus, for that old rugged cross, kung saan ang kanyang pagliligtas ay ating naranasan. Nagpapasalamat ba tayo sa Panginoon? Binikod niya tayo sa sanlibutan, meron tayong tagapagligtas na siyang nag-akay sa atin sa lubos na pagtatagumpay upang wag tayong magupo ng kaaway sa anumang mga kaparaanan na ginagawa ng dyablo sa ating panahon. Dahil ang dyablo ay napakatuso na, gumagawa ng lahat ng anyo ng pandaraya sa ating panahon, pero hindi tayo pinababayaan ng Diyos na maapektuhan ng mga pandarayang ito. Nagagalak ba kayo? That you like can never be deceived? Oh, glory to Jesus, because Jesus really loved us. At hindi ko na po kayo patatayuin. Nais kong tayo ay
magbasa na ng mga salita ng ating Panginoon sa ating pagkukuhanan ng ating teksto. Praise the Lord. So ang ating pag-uusapan ay may kinalaman sa awiting aking hinandog kanina. Hebrews chapter 12 verse 1. Kung nariyan na po kayo, ay ganito ang sabi rito. Therefore, we also, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, so itong mga dakilang bilang ng mga ulap ng mga saksi ay walang iba kundi ang heroes of faith sa Hebrews chapter 11. Imagine, bagaman hindi na natin sila physically kapiling, they were already glorified, kapiling ng ating Panginoon sa kanyang muling pagkabuhay. They are cheering us. Amen? Nararamdaman nyo ba? Nagiging realidad ba sa inyo ito, mga kapatid? Na mayroong Moises doon, mayroong Abraham doon, mayroong Jeremiah doon, mayroong David doon, na nag-cheer pala sa atin kasama ng ating Panginoon na kayang-kaya natin ang mga spiritual battles. We are surrounded by so great a cloud of witnesses. And because of that, let us lay aside every weight and the sin which easily ensnares us, and let us run with endurance the race that is set before us. I hope tayo ay patuloy pa rin nag-endure, mga kapatid. Kailangan natin kasi ng endurance while we are running this race. Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and has sat down at the right hand of the throne of God. Can we say amen to the word of God? Hallelujah. At pwede bang palakpakan natin ang ating Panginoon? Pwede bang isigaw rin natin ang praise the Lord? Praise the Lord. Hallelujah. So, sa oras na ito, mga kapatid, ay pag-usapan natin ang paksang naka-inspire sa akin sa mga salitang ito na ating binasa. Dito sa verse 2 ng Hebrews chapter 12 ay sabi po rito, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. So, nananamnam ba natin ang pagiging tagapagpasimula, pagiging author ng ating Panginoong Jesus ng pananampalatayang ito? Na-enjoy ba natin? Nananamnam ba natin? Amen. Sapagkat kung ating nananamnam, atin ding naiintindihan na mayroong lubos na pag-asa na lahat ng mga bagay na tila bagay imposible sa ating paningin, sa Diyos ay walang mahirap, walang imposible. Because Jesus is the finisher of our faith. Ibig sabihin, kung anong salita ng Diyos na pinanampalatayanan natin, He is obligated, He is obliged to do what His Word says. Ang tanong lamang, mga kapatid, anong salita ng Diyos ang pinangahawakan mo ngayon? What Word of God do you hold with love and patience sa huling mga araw na ito? Anong salita ng Diyos? Ano sa kanyang mga salita, sa kanyang mga pangako, ang laging nasa puso mo? I can remember, nang ako ay biyayaan din ng Panginoon. Kung hindi sa biyaya ng Diyos, ay marahil hindi tayo magkakasama ngayon. Hindi ko kayo nakilala, hindi ako naging bahagi ng biyayang ito ng ating Panginoon. Everything is about the grace of God. Hallelujah. Dahil kung aalalahanin lang natin ang ating mga dating pagkatao, parang ang hirap isipin na tayo ay magiging mananampalataya ngayon. Di ba? Ganon kabuti ang Diyos sa atin, mga kapatid. Nariyan na ikaw ay tumatakas na, lahat na ng pag-iwas ay ginagawa mo, pero kapag ka pala ikaw ay anak ng Diyos, ang kauuwian mo pa rin ay sa Diyos. Kahit gaano kang lumitaw sa ibabaw ng lupa na punong-puno ng kasalanan, napakarumi ng buhay natin noon, ang kauuwian mo pa rin ay
kaligtasan at kabanalan sa presensya ng Diyos. Hallelujah. Kaya naging paborito ko noon ang Romans chapter 8 verse 28. All things work together for good to them that love God, to them who are called according to His purpose. Hallelujah. Dahil lang nung ako ay kabataan, yun talaga yung aking ginagawa. Bagaman ang aking mga magulang ay mga believers na, they were fully fell in love with Christ through this message. Amen? Malaki ang naging impact ng mensaheng ito sa aking mga magulang taong 1990s. Hallelujah. At yun din ang mga panahon na isa ako sa mga kabataan noon na gustong mataas ang pangarap sa buhay. Kaya wala akong pakialam sa Diyos ng aking mga magulang. At wala rin akong pakialam noon sa mga taong makukulit na nag-iimbita sa gawain. Although naranasan ko ako ay every Sunday sama-sama sa kuyog sa tatay ko, pero walang impact sa akin ang gawain at ang mga naririnig ko dahil sa aking kabataan. Subalit nang ipahintulot ng Diyos ang isang hirap na kalagayan na hindi ko lubos akalain, ang tatay namin ay kukunin ng Panginoon at the age of 50. At yun na rin yung mga few weeks or months, yun na rin yung about the time na nakatatlong tanong na ang aking tatay kung kailan ako magpapabautismo. Wala naman akong alam sa bautismo. Pero lagi akong tumatanggi. Hanggang sa nasaksihan ko yung agony, yung hirap ng tatay ko, nakita ko yung kanyang tiisin. Alam kong sobrang sakit na ng kanyang nararamdaman sa kanyang katawan. Pero ganun pala ang mga nabubuhay sa pananampalataya. Hindi alintana ang anumang mga bagay na nararamdaman sa katawan. May paglingkod lang ang buhay sa Panginoon at sa buong sambayanan na maakay sa pagliligtas ng Panginoon. So nung makita ko yun ay natakot ako, kinabahan ako na mawalan ng tatay. Then naalala ko sa 3 pagkakataon na tinatanong ako ng tatay kung kailan ako magpapabautismo. At yung bagay na yon ay naitanim sa aking puso, bagaman ako ay takas ng takas, tanggi ng tanggi. Pero yung mga bagay pala na naitatanim natin sa ating mga unbelieving na mga mahal sa buhay, may right time pala ang Diyos na itinakda kung kailan i-epekto yung mga maliliit na mga patutuon na yon. There's always a perfect time na itinakda ng Diyos kung kailan yun sisibol sa puso ng isang kaluluwa. At kapag dumating na yung tamang panahon, yung natamna na puso ng mga patutuong ito ay siya mismo makakaranas ng kauhawan at ng pagnanasa na makilala itong Diyos na ito. Na para bagang mayroong malaking hiwaga na gustong ma-unveil sa kaluluwa ng isang nahasikan ng mga patutuon ng salita ng Diyos. So doon ay natuto ako nung makita ko ang paghihirap ng tatay ko, gabi yun. Hindi ko na maalala kung anong araw. At doon ako hinipo ng Panginoon, manalangin. Bagaman hindi naman ako nananalangin. Bagaman ng mga magulang namin, tinuturuan kami manalangin. Ang alam ko lang na panalangin, salamat Panginoon sa pagkain, salamat di mo kami pinababayaan, yun lang. A prayer without a relationship to this God of Abraham, Isaac, and Israel. Hallelujah. Doon ako nakaranas na manalangin. Sabi ko, Panginoon, o Diyos ng aking mga magulang, hindi kita kilala, pero meron akong pabor sa iyo. Naalala ko yung tanong ng tatay ko, naalala ko yung kanilang pagsisikap. Kung maglilingkod na ako sa iyo, sabi ko sa Panginoon, kung maglilingkod na ako sa iyo, ibalik mo ang buhay ng aking tatay. So nanalangin ako, sabi ko, wag mong kunin yung tatay ko. Lahat ng pangarap ko, lahat ng pagsisikap ko, lahat ng pagpapagal ko ay
resulta ng hirap na nakikita ko sa aking buong sambayanan nung ako'y kabataan. So hiniling ko na maglilingkod na ako sa iyo. Ito yung lagi ko naririnig sa aking mga magulang, pero wag mong kunin ang tatay ko. Gayon pa man, masasabi kong yung dalangin na yon ay hindi man dininig ng Panginoon, pero hindi ko maipaliwanag yung takot na nararamdaman ko. Kung patuloy akong tatakas, tatanggi, ay tila baga nakikita ko at nakikilala ko at nagkakaroon ako ng idea kung ano ang kapangyarihan ng Diyos ng aking mga magulang. Ang ating Diyos, mga kapatid. So yun yung aking sunod na naranasan. Sumibol ang divine fear sa aking puso. Iba pala talaga ang divine fear, mga kapatid. Ito yung bagay na magkukonek na unti-unti sa iyo sa piling ng Diyos, sa presensya ng Diyos, sa salita niya. Yung divine fear na gagawin mo talaga kung ano ang udyok sa iyo ng Panginoon, ang pag-akay niya, no matter what it takes. Nagkaroon man ng katuparan ng mga kahilingan mo o hindi, one thing is very sure sa heart mo, hindi mo na kayang mabuhay na hindi kapiling ang Diyos, na hindi mo pa nakikilala, pero nararanasan mong may something na. Hallelujah! So, may iba-iba tayong mga patotoo, hallelujah, mga karanasan ng pagtawag ng Diyos, hanggang sa dumating sa punto na nagpasya ako, sabi ko, kahit wala akong kaibigan dyan, kahit walang pumansin sa akin dyan, kahit walang kumausap sa akin dyan, naging masyadong malaking impact sa akin na makilala ang Diyos ng aking mga magulang. Sabi ko, gusto kitang makilala. Bakit lagi kang pinupuntahan ng tatay ko at ng nanay ko sa church na yan? So doon nagsimula. Kinakailangan mong isurrender ang lahat ng mga pumipigil at nagpapabigat para lubusan kang sumunod kay Kristo. Naintindihan po ba natin, mga kapatid? Kaya nga sa takbuhin, hindi pwedeng kargado ka ng mga mabibigat. Kaya mga atleta, di ba? Ano mang larangan ng sports, hindi pwedeng mabigat ang kanilang mga dalahin, lalo na sa mga takbuhin. Di ba? Sa mga track and field, sa mga sprints, hindi pwedeng ang kanilang mga apparel, ang kanilang mga sportswear ay makadagdag ng bigat sa kanilang katawan. Dahil they're aiming for victory. They're aiming for a crown, for a trophy. Isang pagtatagumpay. At ganun din sa pagpapasya na paglingkuran ng ating Panginoon. Lahat ng mga bagay na humadlang sa iyo noon para tanggapin ang biyaya ng ating Panginoon ay ikaw mismo ang nagpapasya na talikuran at iwanan at isantabi na. Let us lay aside every weight. Salamat sa Panginoon sa mga karanasan na yon, dahil kung hindi sa mga karanasan na yon, hindi rin natin magagawang i-lay aside ang mga kadahilanan kung bakit ang hirap nating maakay sa kalooban ng Diyos. Di ba? Pero binabati ko ang bawat mga magulang, mga kapatid dito na hindi kayo pinanghinaan ng loob, hindi kayo sumuko hanggang ang inyong mga mahal sa buhay ay maakay kay Kristo at kapiling na natin ngayon. Pwede bang sambahin at purihin natin ang ating Panginoon sa kanyang kabutihan? Nagagalak ba kayo sa mga kapatiran na mga mahal sa buhay na kay Kristo na masaya ba kayo? Amen. Hindi sayang ang inyong mga prayer requests sa mga prayer nights. Hindi sayang ang inyong mga patutuo. Hindi sayang ang inyong mga pagpapagal at mga tiisin sa pananampalataya. Dahil dumadating talaga ang panahon na nagbubunga ang lahat ng mga gawaing ito sa ilalim ng biyaya ng ating Panginoon. Purihin ang ating Panginoong Diyos. Palakpakan natin siya. Hallelujah! Napakainam maglingkod sa buhay na Diyos. Amen? Hallelujah! Natotoo ang kanyang mga salita at mga pangako. Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. That's why all things work together for good. Kinuha man ng tatay ko ay ako yung isinilang sa pananampalataya. Amen? Ako yung nagpapasalamat din dahil nung yung nanay ko naman ang kinuha ng Panginoon, ang ibinalik niya ay si Kuya Joel.
Minsan ang kung ating lilimilimihin, ang negative ano? Gugustuhin ba natin may mawala para bago ka magpasyang maglingkod sa Diyos? Of course not. Lahat ng mga hapis, lahat ng mga luha, mga agony, of course, ayaw natin maranasan, pero pinapahintulot talaga ng Diyos para mangyari ang kanyang kalooban. And because of the divine fear, natututunan mong tanggapin, ito talaga ang kalooban ng Diyos at pagpapasya. Hallelujah. Naalala ko pa noong mga panahon nasa agony yung nanay namin doon sa hospital sa Dasma. Kasama ko si Kuya Joel noon at alam kong laging ipinagpipray ang kuya namin. Laging binabanggit yan ng nanay ko, mga kapatid ko, mga backslider, mga panahon na yon. Alam ko mga pagluha niya. Yun yung mga panahon na unti-unti na rin pinalalago sa pananampalataya. Hallelujah. At hindi ko lubos akalain na doon pa sa hospital, makakausap ko ng heart to heart ng kuya ko. At yun ay naging paraan para ang ating kapatid, Kuya Joel, ay makapiling natin ngayon sa biyayang ito ng ating Panginoon. So, the rest is history na. Marami tayong mga karanasan at masasabi natin na kung walang salita ng Diyos, hindi natin maiintindihan bakit merong negative na pinapahintulot muna ang Diyos bago makita natin ang magandang bunga. Kung walang salita ng Diyos, ay hindi talaga natin maiintindihan ang mga bagay na to. Hallelujah. Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before Him, endured the cross, despising the shame, and it set down at the right hand of the throne of God. So pansinin ninyo yung sumunod na talata rito, who for the joy that was set before Him endured the cross. Isipin ninyo yan mga kapatid, ang ating Panginoong Jesus, hallelujah, meron siyang taglay na kagalakan kung bakit nagawa niyang tiisin ang krus hanggang sa kamatayan. Gusto niyo ba yung kagalakan na yon? What did motivate Jesus upang suungin ang mga negatibong bagay na ito na kalooban ng kanyang Ama sa Kanya? Hallelujah, tiisin ang lahat ng mga hirap, ang mga kahihiyan. What motivated Jesus? It is because of you. It is because of the joy of Jesus Christ for His church. Kaya't nagalak ang ating Panginoon, hallelujah, natiisin ang krus dahil meron siyang kagalakan. Kaya nagagawa nating maging matiisin dahil merong kagalakan sa ating mga puso na inilagay ng ating Panginoon. For consider Him that endured such contradiction of sinners against Himself, lest ye be wearied and faint in your mind. So, hallelujah, ang sabi sa verse 3 ay i-consider natin ang mga sacrifices, mga paghihirap, mga pagtitiis ng ating Panginoon dahil sa ating mga makasalanan. Alam niyo kapag nasa mga panahon tayo na mabibigat ang mga burdens, mabibigat ang mga dala-dala natin sa ating mga puso, at naghahanap tayo ng makataong paraan kung paano tayo magiging masaya, kung paano tayo overcome ng ating nararamdaman. Natural sa tao, di ba? Maghanap ng kausap, pumunta sa mga lugar na pwedeng makasinghot ng malamig na simoy ng hangin. Mga pamamaraan ng tao. Pero meron palang sekreto ang banal na kasulatan para ma-overcome mo lahat ng mga bagay na nagiging kabigatan mo ngayon. At ano yun? Consider Him who endured such contradiction of sinners against Himself. Imagine, ang ating Panginoon na namatay hindi dahil siya'y makasalanan o may nagawang mga kasalanan. Alam natin ang ating Panginoon ay sinless. Lumitaw siya sa ibabaw ng lupa na walang anumang
guilt sa kasalanan, pero siya'y namatay pa rin alang-alang sa atin ng mga makasalanan. Kaya kung naintindihan natin ang pagmamahal na ito ng ating Panginoon, hindi ka makakaranas ng weariness and faint sa iyong pag-iisip. Yan sabi rito, di ba? Sapagkat dili-dilihin ninyo, yaong nagtiis ng gayong pagsalangsang ng mga makasalanan laban sa kanyang sarili upang kayo'y huwag magsihina na manglupaypay sa inyong mga kaluluwa. Alalahanin mo lagi yung namatay doon sa krus. Hindi siya namatay sa walang kabuluhan, namatay siya para sa iyo. Hallelujah! Alalahanin natin ang ating Panginoon sa mga panahon na tayo ay bigat na bigat sa maraming mga problema. At sinasabi ko sa iyo, hallelujah, by the grace of God, hindi mo na kailangan ng garden ni Haring Asueros para ma-relax ka at makarecover ang iyong puso't pag-iisip. Diba? Yung iba nga, nagpupunta pa ng psychiatrist, saka ng psychologist para lang maayos yung kanilang nararamdaman na depression. Diba? Sino rin nakakaranas ng depression? Dahil sa mga nakalipas sa mga karanasang hindi magaganda na naranasan natin sa ating buhay, ngayon ay nagiging depressed ka. Yung iba naman, masyadong mag-alala sa mga bagay na hindi pa nga dumarating, ay tulad sa masama na yung mangyayari, hindi na maganda yung mangyayari. At inaatake naman ng mga anxiety. Di ba? Yung iba naman, hindi nakakayanan yung mga presenteng problema na kanilang pinagdadaanan, kaya sobrang distress. Hallelujah! Pero ang banal na kasulatan ay malinaw na nagpapakita, ini-encourage tayo na salita ng Diyos sa gabing ito, hallelujah, that we should consider Him that endured such contradiction of sinners against Himself upang hindi tayo manghina at manlupaypay sa ating mga pag-iisip. Kasi ang bago ka manghina, bago ka manlupaypay, nangyayari muna ang matinding labanan dito sa ating pag-iisip. Pag sa isip pa lang natalo ka na, bagsak na ang katawan mo. Naintindihan po ba natin? Pag sa kaisipan pa lang, nadaig ka na ng kaaway, tapos na ang laban. Pero kung dito pa lang sa kaisipan ay nagtagumpay ka na by the grace of God, why? Because punong-puno ang puso mo ng biyaya ng Diyos. You're not living by yourselves alone, but you live for Christ, and Christ is in you. Mararanasan mo na madaig mo ang sarili mo. Dahil wala kang ibang kalaban, sabi ng prophet, kundi ang sarili mo. Amen? Hallelujah! So ang ating Panginoong Jesus, mga kapatid, sa banal na kasulatan, kung ating babalikan ang Matthew chapter 26, verse 38, ay lalo nating maiintindihan at mai-enjoy itong sinabi rito sa verse 2 na who for the joy that was set before Him endured the cross. Kaya ang ating paksa ay tatawagin nating gladness of sorrows. Ang kagalakan ng kadalamhatian. Ang kagalakan ng kalumbayan. May kagalakan pala ang sorrows, ano? Parang ang hirap intindihin na sa kalumbayan, sa kalungkutan, may tunay na kagalakan. Parang ang hirap ma-process sa ating mga pag-iisip. At sasabihin natin, what in the world? Saan sa mundong ito, nakukuha mo yung mga salita na yan? Nagdadalamhati nga, nalulumbay nga, nabibigatan nga. Papaanong may kagalakan sa mga kalumbayan? Ang sabi ng banal na kasulatan, who for the joy, amen, that was set before Him, endured the cross, despised the shame. Sa Matthew chapter 26, verse 38, ang sabi rito, then saith He unto them, my soul is exceeding sorrowful, even unto death. Isipin ninyo kung gaano katinding kalumbayan at pagdadalamhati, kabigatan ang nararamdaman ng Panginoon sa kanyang kalooban sa Matthew chapter 26, verse 38. Dili-dilihin natin ang maigi, mga kapatid.
Gaano kabigat ang nararanasan ng Panginoon nang siya'y nasa Garden of Gethsemane na alam niya, He lived to die for you and for every one of us. Gaano kabigat, gaano ka tinding pagdadalamhati, gaano ka nagsama-sama na lahat ng mga distress, lahat ng mga depression at lahat ng mga anxiety, nagsama-sama na sa damdamin ng ating Panginoon. Dahil kung siya lang sa kanyang sarili ay ayaw niya na inumin ang saro ng kanyang ama, pero dahil sa kagalakang nilagay sa kanyang puso, na-overcome niya yung mga bagay na yon, mga kapatid. Meron palang joy sa panahon ng mga sorrowful experience. Said he unto them, my soul exceeding sorrowful, even unto death. Sabi ng Panginoon, tarry ye here, pumarito kayo, watch with me. Manalangin kayo, kasama ko. At ang ibig sabihin, mga kapatid, ng salitang sorrow, hindi yan basta lang kalungkutan. Ang sorrow ay napakalalim na damdamin ng kalungkutan, ng pagdadalamhati, ng mga distresses. Kaya maraming mga taong nababaliw dahil sa sorrow. Kaya maraming mga taong nasisiraan ng bait dahil sa sorrow. Just imagine Jesus Christ, kung ang ating Panginoon ay pinabayaan ng kanyang Ama. I'm talking about the human side ng ating Panginoong Jesus para maintindihan natin kung paano ang pag-ibig niya, ang pag-ibig ng Diyos ay kanyang malas ipinadama sa pamamagitan ng katawan ng ating Panginoon na inanyuan sa nakatulad nating mga alipin. Sa ganung paraan na padama ng Panginoon, ng Diyos, ang kanyang pag-ibig, pagmamalasakit, pagmamahal sa atin, mga kapatid. So yun ang dahilan kung bakit maraming mga nawawalan ng pag-asa dahil sa sorrow. Mga disappointment, mga misfortune sa buhay, anguish, mga affliction, mga pains, mga griefs and sorrows. Kung ating babalikan ng Isaiah chapter 53 verse 3 ay dito natin maiintindihan ang prophecy tungkol sa pagparito ng ating Panginoon sa kung saan paanong paraan. Sa verse 3, ang sabi po rito, He is despised and rejected of men. Now, this is a prophecy concerning the birth of our Lord Jesus Christ 2,000 years ago. Dito sa verse 3 ay tinawag ang ating Panginoon sa hula ni Isaiah that Jesus Christ is a man of sorrow. He's a man of sorrows. Ang ating Panginoon ay lalaki ng mga kadamhalati, anong tawag yan? Mga dalamhati. Kadalamhatian. Minsan hirap mag-Tagalog. Hallelujah. A man of sorrows and acquainted with grief. Can you imagine that? Sinong matutuwa na isasilang ka ng ganito, di ba? But this is the prophecy concerning Jesus Christ. Despised na siya, rejected pa. Man of sorrows, acquainted with grief. Lahat ng masama siguro nandito na eh. Lahat ng mga hindi magandang karanasan, hinula na sa buhay ng ating Panginoon. And we hid as it were our faces from Him. Na pinagkublihan ng kanilang mukha ng mga tao na siya hinamak at hindi natin hinalagahan siya. He was despised and we esteem Him not. Surely He hath borne our griefs and carried our sorrows. So kinakailangan ang ating Panginoon ay dumanas ng ganitong mga sadlak na kalagayan sa kanyang damdamin, sa kanyang buhay. Lumitaw siya na hindi masaya, pero may kagalakan sa kanyang puso na inilagay ng kanyang Ama. Siguro hindi natin makikitang madalas na nakangiti ang Panginoon dahil sa bigat ng kanyang mga dala-dala, dahil sa ating mga kasalanan. Alam niya kung ano ang kanyang layunin, ang pagparito, ang pagsugo sa kanya ng kanyang Ama. Pero ang napakaganda rito sa hula ni Isaiah, kanyang dinala ang ating mga kadalamhatian
Amen? Dinala niya ang ating mga karamdaman at dinala ang ating mga kapanglawan. He carried our sorrows. Do you believe that? Kinakailangan ng isa ang mabigatan para ang ating mga kabigatan sa halip na tayo ang maapektuhan. Inako na ng ating Panginoong Jesus. Amen? He became a man of sorrow upang tayo ay maging sons and daughters of God in rejoicing and gladness. What a sacrifice na ginawa ng ating Panginoon. Yet we did esteem Him stricken, smitten of God, and afflicted. Diba? Napakabuti ng ating Panginoon sa atin. Nararanasan natin yan sa madalas na pagkakataon ng ating buhay. Gusto nating gumawa ng mabuti, makatulong, hallelujah. And yet, may mga panahon talaga na pinapahintulot ng Panginoon na mamasamain ng sino man ang iyong kabutihang malas. Di ba? Sino mga nakaranas niya na ginawa mo lahat ng mabuti, ng maganda, and yet at the end of the day ay ikaw pa rin ang sisisihin. Ikaw pa rin ang mamasamain. At yan ay pinapahintulot ng ating Panginoon para ipakita, mga kapatid, hindi tayo hiwalay sa karanasan ng pagtatagumpay ng ating Panginoon. Itong mga karanasan na ito na ipinapahintulot ng Diyos, sa karanasan pa lang ng Panginoon ay inihahanda ka na. Dahil lahat ng mga kaakibat ng sorrows na ito ay ingredients ng itinalagang pagtatagumpay ng Diyos. Alalahanin mo, kapatid, ikaw ay maghaharing kasama ni Kristo sa millennial kingdom of Jesus Christ. Kaya hindi pwedeng tayo ay basta-basta na lang susuko. You might have run the race for 20 years, 30 years, even beyond 30 years, 40 years now. Susuko ka pa ba? Alam natin, mga kapatid, wala tayong ibang gagawin kundi ipagkatiwala sa Panginoon ang mga bagay na ito. Kaya nga tinuturuan tayo, let us be renewed in the spirit of our mind. Magkaroon tayo ng pag-iisip ni Kristo. Look at the struggle of Jesus Christ sa Garden of Gethsemane. Huwag natin sabihin na ang ating Panginoon ay hindi rin nakaranas ng ating mga depression, ng ating mga distresses, ng ating mga anxiety. Matindi. Ang pawis ng ating Panginoon ay nagmistulang dugo na. Isipin ninyo kung gaano katinding hirap ng damdamin ng dinanas ng ating Panginoon. And yet, dahil meron siyang kagalakan, meron siyang pag-ibig sa mga makasalanang kagaya natin, tiniis niya ang lahat ng iyon. Gumawa siya ng mabuti sa kanyang sariling bayan, sa kanyang tinawag na ang banal na kasulatan ng mga sariling kapatid, pero hindi na nga siya kinilala, ay tinawag pa siyang Beelzebub. Lahat na ng mga masasakit at ng masasamang salita, katawagan ay tinawag pa nila sa Panginoon. Di ba? He was wounded for our transgression, He was bruised for our iniquities. The chastisement of our peace was upon Him, and with His stripes we are. With His stripes we are. Sino rito may mga karamdaman? Naintindihan po ba natin sa pamamagitan ng sugat ng latay ng Panginoon, tayo ay paano kaya kung hindi nasugatan na latayan ng ating Panginoon? May kagalingan kaya? Kaso ayaw natin ng latay, ayaw natin ng sugat. Kasi pag may latay, may sugat, may pain. At kapag may pain, lumalalim ng lumalalim yan. Pero dito sa ating binabasa, makikita natin kung ganong kapositibo ang mga latay at sugat, ang mga kabigatan, kung gaanong ito ay ginagamit ng Panginoon sa mabubuting bagay na itinakda niya sa kanyang mga anak. Kaya nga ating paksa is gladness of sorrows, kagalakan ng kalumbayan, ng kapanglawan. Hallelujah!
All we like sheep have gone astray, we have turned everyone to his own way. Totoo po ba yan? Tinulad tayo sa mga tupa na nagkanya-kanya tayo ng ating mga daan, ng ating mga buhay. Ginawa natin ang mga kagustuhan natin. And the Lord hath laid on him the iniquity of us all. So, tayo na nga yung nagkanya-kanya, tayo na nga ang gumawa ng ikakapahamak natin, pero sa kabutihan ng ating banal na Diyos, pinadala pa rin ang ating Panginoon upang ang lahat ng ating mga kasalanan, ng ating mga karumihan ay mailay sa ating Panginoon. In other words, ganon kabiyaya ang Diyos na kaya niyang kalimutan ang ating mga pagkukulang at mga kasalanan. Nagagalak ba tayo na ang ating Diyos ay may ganitong damdamin at katangian? Dahil kung mamarkahan ng ating Diyos ang ating mga pagsalangsang, sino ang makakatayo sa harapan ng ating Panginoon? Wala, hindi tayo pwedeng magmalakihan dito sa isa't isa na mas banal ako kaysa sa iyo, brother. Mas matagal na ako sa iyo, sister, sa paglilingkod sa Panginoon. Hindi tayo pwedeng magmalakihan sa isa't isa dahil ang bawat isa ay guilty sa mga kasalanang ito na dinala ngayon ng ating Panginoon. At sa pamamagitan ng kabutihan at biyaya ng ating Panginoon, na-absuelto tayo sa mga bagay na dapat tayo ang mag-suffer. He was oppressed and he was afflicted, yet he opened not his mouth. He is brought as a lamb to the slaughter, and as a sheep before her shearers is dumb. So he openeth not his mouth. Looking unto Jesus, the author and finisher of faith. Kapag nakakaranas ka ng mga oppression, look unto Jesus. Kapag ka nakakaranas ka ng affliction, look unto Jesus. Kapag ka nakakaranas ka ng mga persecution, pag nararamdaman mong aping-api ka, pag nararamdaman mong bigat na bigat ka, pag nararamdaman mo ang lahat ng mga kahapisan, look unto Jesus. Dahil ang ating Panginoong Jesus, hindi po siya gumanti sa lahat ng mga oppression na ito, sa lahat ng mga affliction na ito. Napakadalisay ng pag-ibig ng ating Panginoon sa ating mga makasalanan. Napakabuti ng ating Panginoon. Hindi man lamang ang ating Panginoon nagsalita ng kahit anong katiting na salita ng paghihiganti sa mga sa Kanya ay nanakit. Pero tayo, kapag ka nasasaktan tayo, di ba? Kapag ka nabibigatan tayo, gusto natin pasabugan ang mundo ng nuclear missile para pakiramdam siguro natin ay nakaganti na tayo. Pero hindi ganoon ang ating Panginoon. He is brought as a lamb to the slaughter. Hindi niya binuka ang kanyang bibig, hindi siya nagsalita sa panahon na pinaparatangan siya, sa panahon na inaakusahan siya, sa lahat ng mga kabigatan na ibinato sa kanya ng sarili niyang mga kapatid. Imagine, sarili niyang mga kapatid ang nagbigay sa kanya ng mga dusa at hirap. What an illustration! Sa panahon na ating kinabubuhayan, mga kapatid, na kung minsan ang ating mga kapatid pa ang gagamitin ng Panginoon para makaramdam tayo na parang ayaw na natin dahil sa mga pains at mga sorrows na to. Di ba? But look at Jesus. Sino bang naging kadahilanan ng pagkapako ni Jesus Christ sa krus ng Kalbaryo? Hindi ba't ang kanyang mga kapatid? Pero ang kahanga-hanga sa ating Panginoon, wala siyang itinanim na galit o puot sa kanya, sa sino man na sa kanya gumawa ng lahat ng mga kabigatang ito. Naintindihan natin, mga kapatid? Kaya ba natin? Kaya ba nating gawin ang ginawa ng ating Panginoon? O sino dito hindi kaya? Aba, lahat kaya. Pero sa totoo lang, kapag dumadating na yung mga panahon na talagang
merong mga misunderstanding, lahat na ilalabas mo ng mga panlaban mo. Edukado ako, tapos ako ng ganito, magdahan-dahan ka ng pagsasalita mo, bla 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 bla. Daming mga sinasabi, di ba? Para lang palitawin ang ating mga sarili. Pero ang mabuting gawin natin, wag na lang tayong magsalita. At ang gawin natin, ipaubaya na lang natin sa Panginoon. Let us look unto Jesus, the author and finisher of our faith. Hallelujah. He was taken from prison and from judgment, and who shall declare his generation? For he was cut off out of the land of the living, for the transgression of my people was he stricken. And he made his grave with the wicked and with the rich in his death, because he had done no violence, neither was any deceit in his mouth. Sa verse 10, yet it pleased the Lord to bruise him. Kaya ba natin yon i-process sa ating mga kaisipan? Sa kabila ng mga naranasan ng ating Panginoon, ang sabi rito, nalugod ang Panginoon na sugatan ng kanyang anak. He had put him to grief. Kung merong mga griefs and sorrows na naranasan ng Panginoon, ang Ama mismo, ang Diyos mismo ang nagpahintulot ng mga bagay na ito. At kung tayo ay kay Kristo, anumang nararanasan nating mga griefs, mga pain and sorrow, huwag mong kalimutan, ang Diyos talaga ang nagpahintulot niyan. At wala tayong magagawa, kundi bumalik sa kung ano ang ating Panginoong Jesus sa ating buhay. It's a matter of accepting kung ano ang pinapahintulot ng Diyos. Yet it pleased the Lord to bruise him. He had put him to grief. When you shall make his soul an offering for sin. It doesn't mean ang ating Diyos ay masamang Diyos, masamang Ama, no. Hindi yan ang ipinapakita ng ating binabasa. Ang ipinapakita nito, anuman ang mga nararanasan mo, kung bakit si Job nagpasalamat sa mabuti at hindi mabuti, dahil nakikilala ng mga anak ng Diyos na all things work together for good to them that love God. Para wag mapigilan ang kagalakan mo, para wag mapigilan ang iyong kasiglahan para gawin ang iyong bahagi sa katawan ni Kristo. Ito yung ipinapakita ng banal na kasulatan. Pag mayroon kang napansin, may nasense ka na hindi mabuti, bumalik ka na agad sa nasusulat. May ginagawa ang Diyos. Everything is under the purpose of God because you are sons and daughters of God. Kung, hallelujah, si Judas ay may purpose, bakit siya pinalitaw ng Diyos? How much more ang mga anak ng Diyos? Hindi kayo pababayaan ng Panginoon. Amen? Mahirap man at tila baga napakabigat tanggapin ang ilang mga karanasan natin sa buhay. Pero it is what it takes to be sons and daughters of God para ang pagtatagumpay ay higit nating maintindihan kung bakit ganun kabigat ang kalulatian na nakatalaga sa mga anak ng Diyos sa dulo ng ating mga paglalakbay. Amen? It pleased the Lord to bruise him. He had put him to grief. When you shall make his soul an offering for sin, he shall see his seed, he shall prolong his days, and the pleasure of the Lord shall prosper in his hand. He shall see of the travail of his soul and shall be satisfied. Makakakita ng pagdaramdam ng kanyang kaluluwa at masisiyahan ang ating Diyos. By his knowledge shall my righteous servant justify many, for he shall bear their iniquities. Therefore will I divide him a portion with the great, and he shall divide the spoil with the strong. Because he hath poured out his soul unto death, and he was numbered with the transgressors, and he bare the sin of many. Can we say amen? Kanyang tiniis, kanyang dinala ang ating mga kasalanan and made intercession for the transgressors. What the grace of the Lord Jesus Christ. Gaano kadakila ang kabutihan ng ating Panginoon na lahat ng mga karanasan ng nakaakibat ng sorrows na naranasan ng ating Panginoon ay sa mabuting pakinabang pala ng bawat isa sa atin.
Hallelujah. So sa binasa natin kanina sa Hebrews chapter 12 verse 2, lalo nating maiintindihan sa kabila ng mga hirap na pinagdaanan ng ating Panginoon dahil ito'y kalooban ng Kanyang Ama. Ito talaga ang bahagi ng ating Panginoon dito sa sinugo. Hallelujah. Pero sa kabila ng mga sorrows na yon ay meron palang isang bagay na taglay ang ating Panginoon. Yun yung kagalakan na ang purpose ay mapulfill sa Kanyang buhay. May kagalakan ba kayo na mapulfill ang purpose ng Diyos sa inyong buhay? Kung may kagalakan tayo, may pagtatagumpay na mararanasan ka sa huling mga araw na ito. Maraming mga makikita tayo sa banal na kasulatan na mga patotoo kung papaanong ang mga karanasan ng na may patungkol or pumapatungkol sa sorrowful situations in life ay naranasan din kahit man ng mga lingkod ng Diyos ng mga propeta. Kahit ang lingkod niya na si Moses, di ba? Ating maalala kung gaanong na-prostrate ang lingkod ng Diyos na si Moses sa kanyang sariling mga kapatid sa bayan ng Diyos. Hallelujah. Sa Numbers chapter 11 verse 11, sabi rito, Moses said unto the Lord, wherefore have you afflicted thy servant? Sabi na ni Moses sa Panginoon, bakit mo ginawa ng masama ang iyong lingkod? At bakit hindi ako nakasumpong ng biyaya sa iyong paningin? Sino nakakaranas niyan? Yung pakiramdam mo ay bigat na bigat ka, aping-api ka, wala kang magawa, hindi mo maipagtanggol yung sarili mo at nagagawa mo nang sabihin, bakit hindi ako nakasumpong ng biyaya sa iyong paningin? Na iyong iniatang sa akin ang pasan ng buong bayang ito. Can you imagine kung gaano kabigat ang dinadala ni Moses dahil sa bayan? Sunod na verse, tignan natin. Verse 12. Akin ba kayang ipinaglihi ang buong bayang ito? Naalala ko nung ako ay youth leader. Naranasan ko yung dating pulpito natin dito. Dahil may mga bagay ako hindi pa maintindihan, mga panahong baguhan pa rin. Kada Sabado, ilang taon yon na mag-isa ako naglilinis dito mga kapatid. Alam niyo ba may panahon, may point of time sa buhay ko na umiyak ako dito sa pulpito at sabi ko, Panginoon, bakit kailangan ako lang ang maglinis dito sa church? Hindi ako nagbibiro. Naging kabigatan sa akin yon, iniyak ko yon sa Panginoon habang naglilinis. Hallelujah. Tinatanong ko ang Panginoon, bakit? Ang dami naman pwedeng maglinis, bakit ako lang naglilinis dito? So maraming mga karanasan. Pero alam nyo ba, kinasandihan, binigyan ako ng katugunan ng Panginoon. Bago mangaral ang ating mahal na pastor, sabi niya, salamat sa mga kabataan na hindi pinababayaan ang gawain ng Diyos. Doon ko naintindihan kung bakit. At yun ay nakagaan ng aking damdamin sapagkat meron pala talagang ginagawa ang ating Panginoon. Hindi ka nabubuhay para lang sa sarili mo. Nabubuhay ka para sa Panginoon at sa Kanyang kaharian. Hallelujah. So may mga bagay na hindi tayo maintindihan, kaya kagaya tayo ni Moses, sa sobrang bigat ay marami mga tanong sa Panginoon, hanggang sabihin niya, pinaglihi ko ba ang bayang ito? Sino rito yung sobrang bigat na sa buhay? At ganito na yung mga expression na para bagang end of the road na. Pinaglihi ko ba ang bayang ito? Ipinanganak ko ba upang iyong sabihin sa akin, kandungin mo sila sa iyong kandungan? Nagaya ng nag-aalagang magulang na kinakandong ang kanyang batang pasusuhin sa lupain na iyong isinumpa sa kanilang mga magulang. Tingnan ninyo kung gaanong
kabigat ang damdamin ni Moses na bakit kailangan niyang problemahin ang problema ng iba. Bakit kinakailangan niyang pasanin ang bigat ng iba. Bakit kinakailangan siya ang mag-suffer sa sakit ng iba. Naintindihan natin mga kapatid? Huwag na natin ipagtaka. Gusto ng Diyos na maluwalhati ang kanyang pangalan sa bawat isa sa atin. Verse 13, ang sabi rito, saan ako kukuha ng karne upang ibigay sa buong bayang ito? Sapagkat sila'y umiyak sa akin na nagsisipagsabi, bigyan mo kami ng karneng aming makain. Verse 14, hindi ko kayang dalhin mag-isa ang buong bayang ito, sapagkat totoong mabigat sa akin. Gaano tayo karami rito mga kapatid? Kung meron 100, 150 tayo rito at lahat tayo nagkasabay-sabay na may problema, ano na mangyari sa ating mahal na pastor? Panginoon, kaano-ano ko ba itong mga taong ito? Bakit kinakailangan ako magpasan ng mga problema nila? Subalit sa ganitong bagay, maintindihan natin mga kapatid, na tayo ay mga anak ng Diyos at meron siyang dinidevelop sa atin upang tayo ay patibayin sa pananampalataya. Minsan ina-expect natin ang bawat isa ay mature na to handle yung mga matters sa church at tayo ay magiging katulong na ng ating mahal na pastor para ayusin ang mga problema, and yet tayo pa yung nagiging dahilan para lalong bumigat ang mga bagay. One way or another, ay tinuturuan tayo ng ating Panginoon, mga kapatid. When should I have flesh to give unto all these people? For they weep unto me, saying, give us flesh that we may eat. I am not able to bear all these people alone. Hindi ko kayang dalhin ang bigat ng bayan na mag-isa because it is too heavy for me. And if you deal thus with me, tingnan ninyo ang verse 15. At kung ako'y ginagawan mo ng ganito, ay patayin mo na ako. Si Moises ba yan? Si Moises yan. O, huwag ninyong sabihin na ang mga manggagawa ay Superman. Sa ganitong bagay, maiintindihan natin mga kapatid kung gaano kahalaga ang tayo ay lumago sa pananampalataya from glory unto glory. Hallelujah. Dahil lang hanggat marami pa tayong mga immaturities, ganyan talaga ang mangyayari sa mga damdamin ng mga manggagawa at ng ating mga kapatid. Sa sobrang bigat, sabi ni Moises, patayin mo na ako, pinamamanhik ko sa iyo. Nag-pre-request pa. Lord, kill me. Pero naintindihan niyo ba kung gaano kabigat na? Gumagawa lang naman ng mabuti sa Moses, sinisikap niyang gawin ang kalooban ng Diyos na tumawag sa kanya. Ginagawa niya kung ano makakabuti sa bayan, and yet ang bayan, lagi na lang nagrereklamo. Lahat na ng mabuting ginagawa ni Moses, minamasama. Lahat na lang ng ginagawa ni Moses na kalooban ng Diyos para sa bayan ay kulang pa. See? Kaya itong lingkod ng Diyos sa sobrang stress na, nagpre-request na patayin na lang siya ng Panginoon at naman namamanhik kung ako'y nakasumpong ng biyaya sa iyong paningin. Gaano ka tinding sorrow ang naranasan ni Moises? Ang bawat isa sa atin ay hindi exempted sa bagay na ito, mga kapatid. Kaya mapapalad ang sino man na pinalalago sa biyaya ng ating Panginoon at ang bawat mga paalala at saway ng Panginoon ay nagiging another opportunity para sa atin na palaguin tayo ng Panginoon. Amen? Dahil bawat paglagong nararanasan ng iglesia, ito rin naman ay kagalakan at kaginhawahan ng mga lingkod ng Diyos na sinusugo ng Panginoon.
Hindi tayo tinawag para lalong pabigatin ang mga sitwasyon at mga problema. Tinawag tayo ng Diyos para tayo'y magamit ng Panginoon sa ikabubuti ng buong sambayanan ng ating Panginoon. Kung ako'y nakasumpong ng biyaya sa iyong paningin at wag ko nang makita ang aking kahirapan. For sure, si Moses ay hindi magsasalita ng ganyan kung hindi sobrang bigat na ng kanyang nararanasan sa buhay. At ito ay magsaserve na paalala sa ating lahat. Kapag gumagawa tayo ng mabuti, gawin natin sa pangalan ng ating Panginoon. Kapag tayo gumagawa ng mabuti, mga kapatid, ibigay natin ang kaluwalhatian at kapurihan sa pangalan ng Panginoon. Dahilan kung gagawin natin ang mga bagay, alinsunod sa ating sariling mga kapasyahan, ito'y magiging kaluwalhatian mo at hindi kaluwalhatian ng Diyos. At kapag ka nag-fail ka, magiging mabigat lalo sa iyo na gawin o tanggapin ang mga sitwasyon. Pero kung ating gagawin ang lahat ng mga bagay sa kalooban ng ating Panginoon, sa gawain ng ating Panginoon, ay huwag tayo mag-i-expect na lagi na lang masaya, lagi na lang payapa, lagi na lang may halakhakan. All the more, ay atin ding i-expect na may mga ipapahintulot ang Panginoon na susubukin talaga ang ating relasyon bilang mga magkakapatid. Susubukin ang ating pagtitiis, ang ating pagpapagal at pagmamahal sa gawain ng ating Panginoon. Na kung ang iyong pagbibigay sa gawain ng Panginoon ay talagang buhat sa iyong puso, o bawat pagbibigay mo ay natutuwa ka sa sarili mo na buti ka pa may naibibigay, ang iba ay wala. O di kaya dahil sa galing mo sa pagganap ng iyong bahagi, mga musician, lagi nababanggit yan, noon pa man, panahon ko. Pogi points daw kapag musician ka eh. Kaya may mga young people din na mga umaattend sa mga gawain na ang kanilang ipinagsasadya sa gawain ng Panginoon ay mga crushes nila, ng mga musician, mga brothers, and vice versa. Naway, wag maging ganon ang ating mga ganap sa kalooban ng ating Panginoon, mga kapatid. Na kung tayo makakaabot sa ganitong kalagayan na ginagawa natin ang lahat ng mga bagay sa pangalan ng ating Panginoon, naintindihan natin na ang kredito ay sa Panginoon. At ito hindi magiging kabigatan sa iyo, hindi ito magiging isipin sa iyo, hindi ito magiging mahirap sa iyo para i-overcome. Hanggat gumagawa tayo sa ganang ating sariling kapurihan, karangalan, hindi maluluwalhati ang Panginoon at ikaw din ang mabibigatan. Naintindihan po ba natin, mga kapatid? Sa ministeryo ng ating Panginoon, hindi ka gaganap para maging sikat ka. Hindi ka gaganap para maging popular ka. Hindi ka gaganap para ikaw ang maging go-to person ng sino man. Gumaganap ka dahil mahal mo ang gawain ng ating Panginoon. And if somebody will misunderstood you, there's someone, the Lord Jesus Christ, para ang puso mo ay payapain at ilagay sa maayos na kapanatagan. Amen? Kaya mabuti yun kung mabuti yung ginagawa mo na lamang ang lahat ng mga bagay na ikabubuti ng gawain ng ating Panginoon na hindi ka naghahanap ng comments ng sinuman, ng papuri ng sinuman. Hallelujah. At kung meron mang pupuri sa iyo, ay ibalik ang kapurihan sa Panginoon. Hindi ko ito magagawa kung hindi sa biyaya ng Diyos. Amen? Kasi ang danger ay isipin mo, you are somebody where you are nobody. Lahat tayo ay nobody sa harapan ng ating Panginoon. I am not able to bear all these people alone because it is too heavy for me. And if you deal thus with me, kill me, I pray thee, out of hand. If I have found favor in your sight, and let me not see my wretchedness. So ganyan kabigat ang naranasan ni Moses sa katigasan ng puso ng bayan, mga kapatid. Hallelujah. Marami pa tayong mga pwedeng gawing illustration or gamiting paghahalimbawa, mga kapatid. At magkukulang ang ating panahon.
Subalit gusto kong ipakita sa inyo na sa oras na ito, sino man ang merong mga sorrow, dahil sa mga bagay na pinapahintulot ng ating Panginoon, balikan natin ang ating Panginoong Jesus. Kung may mga kabigatan, hayaan lang natin. Paubaya lang natin sa Panginoon at ang Diyos ang bahalang gumawa, mga kapatid. Dahil tayo naman ay talagang tinawag na burden bearer. Naintindihan natin? Hallelujah! So, sabi ko nga, nung nakaraang araw, siguro i-report ko na rin sa inyo mga kapatid, nag-uusap kami ng ating mahal na pastor kanina umaga at loobin ng Panginoon ay magkaroon ng Bible study sa tahanan ng ating kapatid, Brother Emmy, sa susunod na mga linggo. Hallelujah! Dahil lang 2 days ago ay, actually more than a week ago, ay sino rito nakakaalala, nagpre-request ang ating kapatid Brother Emmy tungkol sa nararanasang depression ng kanyang anak na totally ay nagbago ang behavior. At of course, ang marahil lang ilan sa atin ay nakaranas na maging concern. Pinanalangin ba natin ang anak ng ating kapatid? So, si Brother Sam, 1 week ago ay nag-message din, nag-express ng kanilang kagalakan na makabisita doon sa Carmona. Pero dahil sa, alam nyo naman mga kapatid, may mga pinagdadaanan din, mga struggle, mga sorrow, hinahanap ko rin at hinihintay ang pag-akay ng Panginoon. Kaya paumanhin, Brother Sam, hindi kita nireplyan ng mahigit 1 linggo. Ang huling message si Brother Sam ay, mukhang busy ka masyado, kuya. Sabi ko, hindi ako busy, kulang lang ako sa pahinga. Ang alam kong busy ikaw dahil ikakasal ka eh. Hallelujah. And yet, so maraming mga bagay na ibinalita ang ating kapatid, bukod sa bagay na ito na pinagdadaanan ng ating kapatid Brother Emmy ay meron ding mga babautismuhan pala, no? So ipag-pray natin si Sister Sofia na sa kaalaman natin mahal na pastor, nag-decide na rin magpabautismo at ang mother ni Sister Mau. So sa mga susunod na pagkakataon, pag-pray nyo kami, maaaring magkaroon ng sharing tungkol sa baptism para ihanda ang ating mga kapatid na babautismuhan. At bahala ng ating mga elders na maglibing sa kanila at sila'y muling ibangon ng Panginoon. So ipag-pray natin ang mga bagay na ito mga kapatid. At so yung karanasan ng ating kapatid na si Brother Emmy ay sometimes, sabi pa ng isang awit, dahil sa sorrows ay hindi mo alam kung ano ipag-pray mo sa Panginoon kahit alam mong may kailangang ipag-pray. Hindi mo alam kung paano magsisimula. Dahil sa mga kabigatan, di ba? Dahil sa mga kalumbayan. Ang hirap mag-focus, ang hirap mag-concentrate. Pero sa aking kalagayan, ay hinihintay ko lang ang kalooban ng Panginoon, ang paghipo ng Panginoon. Hallelujah! Hanggang sa 2 days or 2 nights ago ay nag-message si Brother Emmy, naramdaman ko yung sobrang bigat. So maintindihan natin mga kapatid, minsan yung ating mga kapatid, nakikita natin, nakangiti, pero may mga bigat din pala sila. Hindi man tayo pare-pareho ng kabigatan na pinagdadaanan, hindi man lahat ay kaya nating sabihin, ma-share. Pero nariyan yung mga kabigatan na yan, yung mga struggle na yan. See? At huwag nawa tayo maging katulad ng sanlibutan na alam nating may kabigatan ng kapatid ay lalo pa natin pabibigatan. Huwag tayong matuwa sa kabigatan ng iba. Huwag tayong matuwa sa kahapisan ng iba. Ang sabi ng Biblia sa mga nagagalak, makigalak ka. Sa mga nahahapis, makihapis ka. Sa mga nagdadalamhati, makipagdalamhati ka. Na sa ganito ay maabot natin ang sino man sa biyaya ng ating Panginoon. Hallelujah. So si Brother Emmy ay nag-message sa akin at ang tanong niya, kung busy daw ako. Pareho na kay Brother Sam. Pero sa totoo mga kapatid, ay talagang busy naman talaga sa trabaho. Hallelujah. Matagal ako makareply sa kanya dahil sa trabaho. Pero
Alam ko na ang ating kapatid ay hindi magme-message kung walang sadya, kung walang purpose ang kanyang pag-message dahil ilang taon na nakalipas, ngayon na lang uli siya nag-message sa akin sa Messenger. So, doon pa lang ay naramdaman ko na may something na mabigat. Kaya kahit busy ako ay nagpanggap ako na hindi busy. Alang-alang sa nararamdaman kong kabigatan ng ating kapatid. So alam kong ito may kanalaman na doon sa message ng ating kapatid Brother Sam at na-i-pray request na dito sa ating church. Pero basahin ko lang sa inyo para magkaroon tayo ng dahilan para kung ano ang dapat nating ipag-pray sa gabing ito mga kapatid. Ang ating kapatid ay sobrang nabibigatan dahil sa kalagayan ng kanyang anak. Matapos na ma-end of contract, after few days ay nagkukulong na sa kwarto at nag-iba na ang behavior. Hindi na yung dating kilala nilang anak bago ma-end of contract. So pinasa sa akin ni Brother Emmy yung message ng kanyang anak at babasahin ko yung ibang bagay dito para maintindihan ninyo kung gaano kabigat ang pinagdadaanan ng ating kapatid at maisama natin sa prayer sa gabing ito. Sabi ng, can you imagine, nag-uusap na lang sila via chat, via messenger? At ito yung sabi ng kanyang anak, "Why are you asking me now what problems do I have?" Dahil nga, nag-iba yung behavior ng anak eh. "A lot actually. Now you guys wanna talk and scream in front of my face when I feel distant? Saying that I'm different, that I'm not like this before? Where are you guys for all those years? I wanna have a heart-to-heart talk to you. I wanna connect so hard with you, but I feel like it's impossible. You only glance at me when I make a mistake or I have a problem." Sabi ng anak ni Brother M. Nasaan kayo nang gusto kong makipag-usap sa inyo ng heart-to-heart? Pinapansin nyo lang ako kapag may pagkakamali ako, may problema ako. Hindi niya na tinatawag na nanay at tatay ang kanyang mga magulang, kundi guys. Sabi pa ni Kuya Joey, guys na yung tawag. "Now you guys are not happy, I'm not doing your quota, I don't care anymore, just continue to scream. Sige, sigawan nyo lang ako ng sigawan, destroy my door or even beat me up, I give up. It's all about you guys, you just wanna hear what you wanna hear and see what you wanna see. You guys wanna see it through your own lenses, all filtered to your liking. You guys are amazing parents, I'm so tired of it. You guys are failures like I am. You want me to be better when you guys are blissfully unaware of your own faults and etc. Truly an epitome of role model parenting. Angry, emotionally distant, narrow-minded, and incompetent. You guys wanna talk about me then invalidate my feelings, then pivot it all about how great you guys are, truly mature parents." So, ibig sabihin ng anak ni Brother Emmy, ang kanyang mga magulang ay isang failure. At para bagang gusto niyang sabihin, nagpapanggap lang na mature ang kanyang mga magulang. How can a child say such things sa mga magulang na ang hirap sa pagluwal pa lang sa kanya at pag-aaruga at pag-iingat sa kanyang buhay ay nandun ang mga sakripisyo at ganito ang magiging kabayaran at bunga ng mga pagpapagal ng kanyang mga magulang? You guys are so drunk on your pride that you won't even admit it. Physically incapable of a sincere apology. So masyadong mahaba ito mga kapatid, pero ipinaramdam ko lang sa inyo kung ano ang pinagdadaanan ng ating kapatid Brother Emmy sa kanyang anak. At ang nakakalungkot dito, sa dulo ay merong sinabi yung 20-year-old na anak ni Brother Emmy, "My death, perhaps it will make you better parents for my little brother." So, hindi ito basta-basta lang problema mga kapatid. Alam kong ang pinagdadaanan ng kapatid ay hindi isang bagay na ordinaryo.
So nung kami ay mag-usap, pinayuhan ko siya na ipagkatiwala sa Panginoon ang kalagayan ng kanyang anak at sumampalataya na may plano ang Diyos kung bakit nangyayari yung mga bagay na to. So, I advise him na gawin ang payo ng banal na kasulatan na anumang talian natin sa langit ay tatalian ng Diyos sa lupa. Anumang pagkaisahan natin sa langit ay dito sa lupa ay honor ng ating Ama sa langit. Hallelujah. So to make the story short, mga kapatid, ay nakadama ako na bumisita kahapon sa tahanan ng ating kapatid dahil sa problemang ito. At so, kinunta ko si Kuya Joey. Sabi ko sa ating kapatid, Kuya Joey, dahil alam nyo naman ang pinagdadaanan din ng ating kapatid, man of sorrow din. Kuya Joey, I hope na tulungan ka palagi ng Panginoon. So, kung ating Panginoon ay man of sorrow, nakakaranas din tayo minsan, di ba, mga man and woman of sorrows. But yet, sabi ng banal na kasulatan, there's joy sa mga kalumbayan. Hallelujah. Sabi ko kay Kuya Joey nung isang gabi, Kuya Joey, handa ba ang mga malulungkot ang puso na magmisyon? Kaya ba ng mga malulungkot ang puso na magmisyon? At gawin ang kalooban ng Panginoon? Alam sabi na ating kapatid, ano naman ang ating magagawa? Hallelujah. Kailangan nating isantabi ang ating pansariling mga kalagayan sa buhay alang-alang sa ipinagagawa ng Panginoon. So ako ay nagalak sa aking narinig, kaya walang pag-aalinlangan na ako ay nagpasya na pumunta kami roon ni Kuya Joey. So doon ako nag-reply sa ating kapatid at sabi ko, dadalaw kami kay Brother Emmy kinabukasan ng hapon at ang ating kapatid Brother Sam, alam kong busy rin sa trabaho, ay iniwan niya rin ang kanyang trabaho o mga paghanda sa trabaho para makabisita, makadalaw sa tahanan ng ating kapatid. At sabi ni Kuya Joey, makausap kaya natin ang anak ni Brother Emmy? Pero sabi ko, pagkatiwala natin sa Panginoon, wala namang imposible sa Panginoon. Dahil nagkukulong nga sa kwarto eh. Pero may nadadaman na rin ako na kailangang ma-unveil kung ano ang purpose ng Panginoon. Kaya kailangan, kung hindi tayo kikilos sa hakbang, alinsunod sa gabay ng Espiritu ng Panginoon, hindi rin natin maintindihan, makikita kung ano ang layunin ng Diyos. Kaya kahit na may mga struggles, may mga burden, sige, punta pa rin kung saan tayo sinusugo ng Panginoon. Wag naman sanang i-duplicate natin na sabi ni Moses na paghingi pa ng biyaya at pabor sa Panginoon, patayin mo na lang ako. Mga kapatid, let us learn from Moses' experience. Wag na natin i-duplicate at ulitin ang ginawa ni Moses. Dahil alam natin, hindi rin yun nakalugod sa Panginoon. Amen? Ang ibig ng Diyos ay makayanan natin ng lahat ng mga bagay dahil hindi rin niya tayo pinababayaan. So kami ay natuloy kahapon by grace of God at may mga ilang kapatiran na kasama namin kahapon hanggang gabi. At in my surprise, mga kapatid, dahil ilang beses na rin kami nagkaroon ng mga sharing sa tahanan ng ating kapatid hanggang siya nagpasyang magpabautismo, pero yung kanyang asawa, hindi po talaga lumalabas yun. Hindi yung nakikinig at marami siyang mga bagay na mga patutuon na masipag naman daw siya sa pagsamba, etc. noon nung siya ay nasa Catholic school. So yun yung kanyang laging bukang bibig. Pero nagulat ako nang kami bumisita kahapon hanggang gabi ay first time na ang asawa ni Brother Emmy ay nakinig ng salita ng ating Panginoon. Nakita ko yung kanyang sorrows, yung kanyang kabigatan, ng kanyang luha. At sabi namin sa kanya, maaring yung mga nakalipas na mga panahon na taon, ine-expect ka namin na makikinig ng salita ng Panginoon. Maaring yung mga panahon na yun na hindi pa talaga panahon ng Panginoon para sa inyo, pero ginamit ngayon ng inyong anak para maramdaman ninyo kung anong damdamin ng Panginoon, kung bakit sinugo niya ang kanyang bugtong na anak, alang-alang sa mga broken na maayos, alang-alang sa mga makasalanan na makaranas ng biyaya ng ating Panginoon.
At yung kanyang nararamdaman na lumbay, yung nararamdaman niyang pagmamahal sa kanyang anak, na-realize niya na mawala na ang lahat ng mga bagay, wag lang ang aking anak. Naging way ng Panginoon para siya'y makinig ng salita ng Diyos, mga kapatid, for the very first time. At naging maganda ang aming sharing kahapon. Hinayaan ko lang Espiritu ng Panginoon na i-guide kami kung ano ang mga salita ng Diyos na aming ibabahagi sa Kanya. At doon pa lang sa aspetong yun, ang Diyos ay nagtagumpay na. Kung kaya't sa mga susunod na mga pagkakataon, mga kapatid, iniisip na namin ang ating mahal na pastor, maaring Sunday afternoon ay magkaroon ng Bible study sa kanilang tahanan. Isama po natin yung sa prayer. At si Brother Emmy ay nag-confirm na rin po, pastor, na sumasang-ayon po siya naganapin ang Bible study ng Sunday ng hapon. Kung wala tayong activity sa church ay pwede nating gawin. At isama nyo kami sa prayer, mga kapatid. Ating mga elders ay posibleng kasama na ating mahal na pastor magpalitan muna sa pagba-Bible study sa tahanan ng ating kapatid Brother Emmy. So sama natin sa prayer ang bagay na ito. Dahil iniisip namin na yung anak niya ang makausap, pero may layunin pala ang Panginoon para sa asawa ng ating kapatid Brother Emmy. And I know, sabi ko nga nung kagabi, I heard your prayer sa mga nakalipas na mga gawain, kung paano pinagpipray mo ang iyong pamilya, lalo na ang iyong mahal na asawa, sa gawain ito ng ating Panginoon. Nagsisikap ang ating kapatid masama yung kanyang asawa, pero talagang ayaw ng mga panahong nakalipas. So sabi ko kay Brother Emmy, kung ayaw niyang dumalo ng mga gawain dahil sa mga karanasan niya ng mga unang panahon, ay dali natin ang salita ng Panginoon sa inyong tahanan. Sabi ko sa asawa na ating kapatid, hindi po kami pumarito para i-introduce sa inyo ang panibagong relihiyon o ng mga samahan o mga sekta. Pumarito kami para ipakilala sa inyo ang Panginoong Kristo Jesus. At doon kami nagsimula, mga kapatid. At ito ang dahilan kung bakit binigyan ako ng inspiration ng Panginoon para ibahagi sa gabing ito, mga kapatid, na sa lahat ng mga sorrows na ito, merong pinalilitaw ang Panginoon na magandang bunga, magandang bagay sa mga nararanasan nating hindi mabuti. Kaya hintayin lang natin kung ano yung layunin, yung purpose ng Panginoon. At habang hinihintay natin, let us meditate on the goodness of the Lord. Hindi ka pinabayaan, kapatid, ng ating banal na Diyos. Ilang taon ka na naglilingkod sa Panginoon. May naalala ka bang binigukan ng Diyos? Hallelujah! Lahat ng mga biyaya ng Diyos ay pinaranas niya sa iyo. Ngayon na may uban ka na hanggang ngayon. Ngayon na ikaw ay kulubot na, matanda na hanggang ngayon, mabuti pa rin sa iyo ang Panginoon. Ipinapakita lamang, hindi sayang ang ating mga pagpapagal at pagpapatuloy sa gawain ng ating Panginoon. Amen? Sabi ko nga sa ating kapatid, Kuya Joey, hallelujah. Nandun din sa Brother Emmy, sabi ko, lahat ng mga bagay na ito na nagbibigay ng kabigatan sa atin, kalumbayan, kawalan ng pag-asa, para tayong itinutulad ng Panginoon sa grapes, Yung grapes, kapag nabubulok, ay nagpo-produce ng napakasarap na wine. Amen? Sino rito ang na-enjoy ang napakatamis at napakasarap na wine? Hindi natin yan matitikman kung ang isang grapes ay hindi makakaranas na mabulok, ma-ferment, makaranas ng decaying condition. At ganun ang ating mga buhay, mga kapatid. Kahit ang rosas, kung hindi yan pipigain, hindi mapuproduce ang napakabangong perfume. At bilang mga mananampalataya, mga kapatid, magmistulan na tayong mga nabubulok na prutas or nabubulok na grapes, nabubulok na rosas. Pero dapat nating maintindihan, that is not for nothing. Ang mga karanasan na yan ng ating mga sorrows, mga anak natin, mga mahal sa buhay na hanggang ngayon matitigas ang ulo,
Pero magpatuloy ka, bahaginan mo lang sila ng biyaya ng Panginoon. Lahat ng yan ay susulitin ng Panginoon. May takdang panahon para sila'y tawagin ng Panginoon. Basta magtiwala lamang tayo sa Panginoon. Huwag tayong bibitiw. Huwag tayong susuko. May layunin ang iyong buhay para gamitin ng Panginoon sa kanyang kalooban. Na maintindihan natin mga kapatid, out of these sorrows, there is true gladness. Amen? Ang ating Panginoon ay nagalak para sa kanyang iglesia. The joy of the Lord is in His church. Now, the joy of the church should be in the Lord Jesus Christ. Let us be glad sa kagalakan ng Panginoon. Amen? I will read John chapter 15 for the last verse, mga kapatid. Hallelujah. Just to encourage everyone. Maaring nasa stage, nasa kalagayan tayo na ayaw na natin magpatuloy. Lahat ng ginagawa natin mabuti, masama sa iba. At ang ginagamit pa ang ating sariling kapatid para masamain ang ating mga efforts, mga labor of love para sa gawain ng Panginoon. Magpatuloy ka lang. Huwag mong titignan yan, mga kapatid, dahil kung talagang ginagawa mo yan alinsunod sa kapurihan ng pangalan ng Panginoon, you know that the credit is not yours, the honor is not yours, but to God. Amen? Sa Diyos ang kapurihan. At bakit ka pa malulumbay? Sa John chapter 15, ang sabi rito sa verse 1, I am the true vine and my Father is the vine dresser. Can we say amen? Every branch in me that does not bear fruit, He takes away. Pero magalak kayo sapagkat kayo bahagi ng ating Panginoon. Amen? You are a part of this vine. Every branch in me that does not bear fruit, He takes away. And every branch that bears fruit, He prunes. Ano sabi rito? Bawat sanga na nagbubunga ay kanyang, ano sabi riyan? Ang bawat sanga na nagbubunga ay nililinis niya. Amen? At ang pagpuprune, ang paglilinis, hindi po yan madaling proseso. Masakit yan. May pain dyan. Pero dahil ikaw ay mabunga na, lalo ka pang nagiging mabunga dahil sa paglilinis sa iyo ng Panginoon. That it may bear more fruits. Amen. Ito talaga yung kalooban ng Diyos, maging palabunghahin ang ating mga buhay pananampalataya. Abide in me. Sabi rito, you are already clean because of the word which I have spoken to you. Abide in me and I in you, as the branch cannot bear fruit of itself unless it abides in the vine. Neither can you unless you abide in me. Amen? Sino rito ang mananatili sa piling ng Panginoon hanggang sa dulo ng ating mga takbuhin sa buhay na ito? Living aside, living behind things, at tayo ay tumutungo sa takbuhin inilagay ng Panginoon sa ating harapan. I am the vine, you are the branches. He who abides in me and I in him bears much fruit, for without me you can do nothing. Can you say amen? Wala tayong magagawa kung tayo'y hiwalay sa ating Panginoon. If anyone does not abide in me, he is cast out as a branch and is withered. And they gather them and throw them into the fire, and they are burned. Sabi rito, if you abide in me and my words abide in you, you will ask what you desire. Sino rito may mga kahilingan? So may mga prayer requests? Sino rito may mga kabigatan? So may mga kalumbayan? Lahat na ng mga problema ninyo. Sino rito ang nagtataglay ng ganong mga bagay? Ang sabi rito, you will ask what you desire and it shall be done for you. How many of you believes na may gagawin sa iyo ang Diyos sa gabing ito? Ilan ang sumasampalataya na sa gabing ito tutugunin na ng Diyos sa matagal mong dalangin? Ilan sa inyo ang mayroong pananampalataya na gagawa ngayon ng Diyos sa matagal ng panahon na hinihintay mong gawa niya? Amen! 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 Hallelujah! Palakpakan natin ang ating Panginoon. If you abide in me and my words abide in you, you will ask what you desire and it shall be done for you. Ganyan kabuti ang ating Diyos. By this, my Father is glorified and you bear much fruit, so you will be my disciples. Ngayon, nalulungkot ka dahil hindi nabigyan ng karampatang pag-appreciate ang iyong mga mabubuting objective, mga motives.
at mga labor sa gawain ng Panginoon o sa sino man na naintindihan mo ang iyong bahagi sa kanila. Ngayon ay hindi mo maintindihan, ang lahat ng mga katanungan ay nabubuo na parang mga kalumbayan, mga sorrows at kabigatan. Pero sa mga nababasa natin at naririnig sa gabing ito, ay maintindihan natin mga kapatid, bumubuo ng dakilang bagay ang Diyos mula sa mga hirap na ito. Bumubuo ng magandang bagay ang Diyos mula sa mga kabigatan at mga problemang ito. Hintayin natin na ating maintindihan ang buong picture ng larawan ng mga layunin ng ating Panginoon, because there must be something great na ginagawa ang Diyos. Amen? Huwag tayong mag-focus sa problema. Mag-focus tayo sa layunin ng Panginoon. At habang nagpo-focus tayo, gawin natin ang kalooban ng ating Panginoon sa ikapupuri ng Kanyang pangalan. Again, by this my Father is glorified, that you bear much fruit, so you will be my disciples. Amen. Amen? I hope sa gabing ito, nakatulong ang maliit na bahagi ng inyong kapatid to encourage every one of us. Bilang mga mananampalataya, always expect the unexpected. Tsaka umasa tayo sa Panginoon. Huwag tayong umasa sa sino man, huwag tayong umasa sa anumang mga bagay. Ang ating pag-asa ay sa Panginoon lamang. Again, maging sapat nawa ang salita ng Diyos para wag tayong mapigilan sa ating mga kagalakan sa gawain ng Panginoon. Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy endured the cross, despising the shame, at siya'y nakabahagi sa right hand ng Kanyang Ama. In other words, kung mapagtagumpayan mo ang struggle na ito, karapat dapat ka maghari kasama ni Kristo sa 1,000 years millennium. Amen? Maasa tayo sa mga dakilang bagay na gagawin ng Panginoon. Simulan natin ito sa ating mga buhay ngayon sa pananampalatayang ito. There must be something na ginagawa ang Diyos. Ating palakpakan ng ating Panginoon. Hallelujah. Let us be glad with all these sorrows and pains, because God has a great plan and purpose na Kanyang ina-unveil sa bawat isa. Tayo manalangin. Ama naming banal, purihin ka sa gabing ito. Hindi po naging vain, hindi nawalan ng saysay ang pagsugo mo sa iyong bugtong na anak, aming Panginoong Jesus. He became a man of sorrow for the very purpose na yung mga nasa kapighatian, nasa kalumbayan at mga kabigatan at mga sakit ay iyong saluhin, iyong dalahin ang mga bigat na ito instead of us, Lord. At makita ang kabutihan at ang pag-ibig mo, Diyos, sa bawat isa na itinilaga mo sa katubusan sa iyong pagliligtas. Salamat sa gabing ito sapagkat ang iyong mga salita, Lord God, ay kumakatagpo ng aming mga nararanasan sa buhay. Kung meron man dito, Panginoon, na hindi na nakakayanan ng mga pagsubok, hindi na nakakayanan ng mga kabigatan, turuan mo kami, Panginoong Diyos, na aming madamang, mabalikan ang mga kabutihan mo, Panginoon. Sa nagdaang mga panahon, di ka pa rin nagbabago. You are the same yesterday, today, and forever. Dalangin ko po, Panginoong Diyos, nakatagpuin mo lahat ng mga nalulungkot sa oras na ito. Katagpuin mo po lahat ng mga nabibigatan sa oras na ito, lahat ng mga may mga problema, lahat ng mga may pinagdadaanan na mga kahapisan, nasa mga panahon ng mga pagsuko na sa buhay na ito, na kagaya ni Moses. Lord, katagpuin mo ang bawat isa at ipaunawa mo, Panginoon, sa amin na hindi pa ito katapusan ng aming mga paglalakbay, ng aming mga takbuhin na ilagay mo sa aming harapan. Tulungan mo kami, Panginoong Diyos, na makayanan ng lahat ng mga bagay. Kagaya ng isang simpleng pagtatanong, isang simpleng realization ng asawa ni Brother Emmy sa kanyang pagsasabi na kung susuko lamang siya, kung mag-give up lamang siya,
Dahil sa bigat ng mga pinagdadaanan nila sa buhay, lalong-lalo na sa kanilang anak. Pero nagtataka siya bakit hindi pa rin siya sumusuko. Pero kung sa kanyang sarili lang ay hindi niya nakaya. And what a precious word na marinig sa kanyang asawa, Brother Emmy. Nang sabihin ni Brother Emmy, Lord God, sa kanyang asawa, kaya hindi ka sumusuko, kaya hindi ka nakakaranas na mag-give up dahil lagi kang kasama sa panalangin ko. Lagi kitang ipinagpipray, lagi kong idinudulog ang iyong ikabubutit kaliligtas sa Panginoon, kaya ikaw ay nasa mabuting kalagayan. What a precious love. What a precious grace and mercy na pinadaloy mo sa buhay ng aming kapatid. At nawa, Panginoon, maging gayon ang bawat isa sa amin, magkaroon kami ng iisang pagmamahal, espiritu ng pagmamalasakit sa isa't isa. Ano pa at ang mga layunin ng aming mga buhay ay hindi na para sa gana aming sarili, kundi sa iyong kalooban, Panginoon. Ang aming kagalakan ay hindi na sa mga material na bagay, hindi na sa mga bagay, Panginoong Diyos, na napapanis na sisira. Ang aming kagalakan ay gawin ang iyong kalooban. Ito man ay ipadaan mo, Panginoon, sa mga sorrows and pains, ay handa naming gawin, mapalugdan lang namin ang aming Panginoon. Kung kaya't maraming salamat sa oras na ito, O Diyos. Alam kong kinatagpo mo ang bawat isa na mayroong mga ganitong karanasan sa buhay, at ang pagtatagumpay at ang biyaya mo, Panginoon, ay pinasasagana mong lubos sa bawat isa. Maraming salamat sa oras na ito. We give you glory and honor and praises. We give you thanks in the precious name of the Lord Jesus Christ. Ang bawat isa ay magsabing Amen.